Good morning po, nagbabalik po ang inyong tagawasto, Sergeant Glenn. Isa akong correction officer at isa rin po akong registered criminologist. Pag-usapan po natin ngayon ang patungkol sa bala or ammunition. Yung topic po na matatakel natin dito, ito po yung mga sumusunod. Kung ilang pirasong bala ba ang allowed sa atin, at kung separate pa ba ang license ng ammunition sa baril, at yung amendment patungkol po sa ammunition. So mapag-uusapan po natin yan. Pero bago po ang lahat, i-identify muna natin kung ano ba ang bala. What is ammunition? So, under R 18591, ammunition refers to complete unfixed unit consisting of bullet, gunpowder, cartridge case, primer, or loaded shell for use in any firearms. So yun po ang definition ng ammunition. Dalawa pong klase bago natin masasabing bala ang hawak natin or ammunition yan. Una, yung complete unfixed. Ibig sabihin po, hindi pa siya assembled pero kompleto yung mga components. Nandyan yung bullet, gunpowder, cartridge case, primer. Kapag kompleto po yan, hawak ninyo yan kahit hindi pa siya assembled, considered po yan na ammunition. Ngayon, kung sakaling kulang, example, walang gunpowder, hindi na po siya ammunition. Component siya ng ammunition. Which is, kung hindi kayo authorized magmay-ari niyan, ay may kaso po kayo dyan patungkol po sa components ng ammunition. May batas po na nagbabawal dyan. So, tandaan lang po natin, dapat po complete yung set na yon bago po ma-considered na ammunition kahit hindi pa siya assembled. Yun po yung una. Yung pangalawa naman, complete fix. Ito yung nakikita natin na mga bala na yung assembled na, ready to fire na, or yung tinatawag natin na loaded shell. Yun na po yan. Yan na po yung sinasabi na matas na complete fix or loaded shell. And addition po, to be considered ammunition, base doon sa definition ng batas, it is used in any firearms. So malinaw na tayo sa ammunition. Punta tayo sa kung ilang bala naman or ilang rounds ang allowed sa atin. Under section 12, we can possess ammunition with a maximum of 50 rounds per registered firearms. 50 rounds lang per registered firearms. 51 po ay violation na po ng R 18591 na dapat po 50 rounds per firearms lang tayo. So kung dalawang firearms ninyo, you can possess and pwede kayong bumili up to 100. Maximum of 100 rounds kasi 50 rounds per firearms tayo. Dahil yan po ang sinasabi ng batas. Sa mga naman po, sa mga sports shooters, more than 50 rounds pwede sila mag-request. Subject for approval pa po yon ng FEO. Pwede silang payagan ng more than 50 rounds. So sa tanong po na kung kailangan pa ba ng separate na license para sa ammunition, ang sagot po ay hindi na. Dahil under section 12, kung may registered firearms kayo, pwede kang mag-hold ng bala up to 50 rounds per firearms. So punta naman po tayo doon sa amendment ng R 18591 or sa pagbabago ng mga provision ng batas na ito dahil marami pong binago dito sa R 18591. Isa na nga po dito yung mga provision patungkol po sa ammunition. Yung Senate Bill number 2895, magiging batas na po ito. So marami po ang binago. Isa nga po dito yung patungkol sa bala or ammunition. Sa kasalukuyang batas, 50 rounds lang tayo per firearms. Pero sa amendment, from 50 rounds, magiging 500 rounds na po yan. So, ang dami na po. Para naman sa mga sports shooters, sabi sa amendment, may be allowed 5,000 rounds. 5,000 rounds, so sobrang dami po nun. Ang ginamit po na salita ay may be allowed. So, hindi po automatic na magiging 5,000 rounds na yan. Sa tingin ko po dyan, upon request pa rin po yan and approval ng FEO. Dahil po kung titingnan natin, kung mayroon po kayong dalawang firearms, ibig sabihin po makaka-purchase kayo ng 10,000 rounds. Sobrang dami po nun. Baka po kasi maabuso ito.
So kaya po ang ginamit na salita ay may be allowed. No, may be allowed 5,000 rounds. Question, ito ay para sa mga sibilyan. Walang barel pero gustong bumili ng bala, pwede ba? Ang sagot po, kung walang registered firearms, bawal po yan. So second question, may LTAP ID na pero wala pang barel. Gustong bumili ng bala, pwede ba? Ang sagot ko po dyan, ito opinion ko, hindi pa rin po pwedeng mag-purchase ng bala kung walang firearms. Kahit po may LTAP ID na. Bakit po? Dahil license to possess ammunition under Section 12, ang sabi, 50 rounds per registered firearms. 50 rounds po per registered firearms. So ibig sabihin po, kung walang firearms, wala pong 50 rounds. Dahil malinaw naman ang sinasabi ng Section 12 na 50 rounds per firearms. So hanggang dito na lang po, no? Sana po nakatulong ito sa inyo at nakadagdag kaalaman. So abangan nyo na lang po ang mga susunod natin ng mga video na patungkol sa firearms. So hanggang dito na lang and have a great day.